Magandang buhay sa lahat mga kagray. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. Sa araw na ito pag-usapan natin bakit ang nabibili nating durian ay bulok. Minsan ay wala namang sign ng bulok. Berde o ma-brown, wala namang dilaw-dilaw na spot o black. Ay bakit ito pagbukas natin ay yak. May mga uod pa minsan, kadiri, pasintabi sa mga kumakain. Marami pong factor. Disclaimer, hindi tayo physiologist, tayo po ay crop science, pero bahagi po nating observation sa abot na aking makakaya po ng inyong lingkod ay aking pong ibibigay ang aking nakita na pag-aralang personal sa durian. Ang durian po ay nakakahiya minsan na ibenta, kaya nga minsan hindi kami nagbebenta sa palengke sapagkat mostly ay nagbabalik, kaya kalimitan po namin dinadala ay sa Maynila na, dahil ang hirap din po magbalik, minsan ay wala kang harvest, saan ka kukuha ng ibabalik, at pagka yung 4 kilos ang yung naibenta, nabalikan ka, hahanap ka ng ganon ding weight. So sobrang lugi mo na. Tapos kung magbalik yung tao, hindi naman nananadya na, hindi mo alam kung nagyayabang. Kalimitan ng policy dyan, dalhin mo sa akin yung bulok. Ang hirap, nakakahiya din naman. So bagaman ang policies, customer is always right, karapatan nyo pong ibalik, pero sa mga sa mga producer po yan, sa mga magsaka, sobrang abala at perwisyo po talaga. Bagaman din natin yan ginusto parehas, may panahon talagang minamalas po ang mga mamimili at mga magsasaka. Kaya nga kung ikaw ay may mag-atanim pa lang ng durian, dapat alam mo itong factor na ito, ang durian ay hindi flawless na halaman. Hindi katulad ng mga mangustin. Yung mangustin halos madalang siyang sakit. May sakit siya sa physical, pero sa loob hindi ko nakita na may uod dyan. Ngayon ay ano ba ang solusyon dyan? Pag-usapan natin sa sunod na video. So yun, kaya risk taking ang for safety ng mga consumer, ang aking payo na lang ay bumili kayo sa harap mismo ng buyer at magbukas sa harap mismo. Huwag kayo magpapabili, ibig ko sabihin sa ibang tao. Kayo mismo ang pumili, yung mabango at yung walang dilaw-dilaw sa gilid. Yun ay dun kasi yung common sign na meron siyang uod sa loob. Kalimitan naman po kasi ng nanunurok niyan ay fruit fly. Yun yung nagkakaroon ng uod sa loob. Pag light lang mo naman yung tama, nakakain pa minsan, pero pagbukas mo minsan yung ay brownish na, pink na, ay may uod din, mabaho na agad. Pagbukas mo, maasim na agad. So wisdom din. Kaya minsan nadadala yung mga buyers. Hindi naman po namin sinasadya yan, mga ka-agree, na mga minamahal nating consumer. May kamalasan lang po talagang taglay minsan ang pagbili ng durian. So naway may natutunan po kayo sa ating maikling video. So tulungan lang po tayo. Kung gusto nyo talaga, magdala na kayo ng kutsilyo sa pagbili, biyakin nyo doon, at para may time kayong ibalik agad, palitan. Karapatan po ninyo yan bilang isang consumer. So palambing po na isa bago tayo maghiwalay. Huwag po sana natin skip ang ads, at mga 7 minutes video lang naman po ba. Malaking tulong po sa aming mga mission sa buhay, at ipamimigay din po namin yan later on, dahil hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Paalam and God bless. Please support all Filipino vloggers. Pakita po natin sa mundo nagkakaisang lahing Pilipino. At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pa lang po kayo sa aming channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. Magkita-kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.